Una po sa ating mga balita, inaasahang mas iigting pa ang ugnayan ng Pilipinas at ng Japan. Ito'y sa harap ng nakatakdang state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na linggo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagkakaroon ng matatag na relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa para sa pagharap sa iba't ibang hamon. Si Sheila Natividad sa sentro ng balita. Mas pinalalalim pa ng Pilipinas ang ugnayan sa Japan sa gitna ng mga usapin sa seguridad at ekonomiya. Sa ginanap na roundtable discussion kasama ang hanay ng media mula Japan, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kabilang sa kanyang pangunahing agenda sa magiging state visit sa Japan sa susunod na linggo ang security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, maging sa mas malawak na konteksto ng ASEAN. We are going to discuss those to fully implement those agreements, and the differences now between the approach of Japan when it comes to security and defense, especially in the region, I will also bring up to see what it means in terms of further cooperation and assistance, not only to the Philippines but to ASEAN as well. Kabilang dito ang Reciprocal Access Agreement kung saan inaasahang lalawak ang joint combat training ng mga sundalong Pilipino at kanilang katuwang mula Japan. Gayon din ang cross-servicing agreements at pagpapalawak ng suporta ng Japan sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa sa Pangulo, malaki ang naging gampanin ng Japan sa balikatan exercises na ginanap kamakailan na anyay patunay ng mas pinaigting na interoperability ng mga kaalyadong bansa. This is all in the context of Japan's new posture in terms of defense and security, and that Japan is now allowing itself to participate in such exercises. And that is important because that changes the playing field, as it were. Sabi pa ng Pangulo, bukod sa suporta sa depensa at seguridad, malaki rin ang bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng kalakalan at development assistance. Kabilang dito ang Official Development Assistance sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA, Asian Development Bank at iba pang financing institutions na sumusuporta sa infrastructure at development projects ng Pilipinas. We will not be able to secure the region and continue with its peaceful nature if we do not very closely ally with one another and coordinate with one another. Even if in terms of, I'm not talking necessarily only about large military exercises, but also about the sharing of information, the sharing of technology, the training that the Japanese military can have here in the Philippines and the Philippines in Japan. Prioridad din ng Pangulo ang pagpapatatag ng supply ng enerhiya sa gitna ng patuloy na epekto ng Middle East crisis na nakaaapekto hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong rehiyon ng ASEAN. Katunayan, napag-usapan na rin sa mga nakaraang ASEAN meetings ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA na nakalinya sa pagpapatibay ng regional energy cooperation. Gayon din ang ASEAN Power Grid Initiative na layong palakasin ng energy sharing at renewable integration sa rehiyon. I think Japan has also offered a response mechanism to provide up to $10 billion in terms of assistance, and the power or partnership on wide energy and resources resilience power. I speak a lot about ASEAN because as chair, I feel a responsibility that we have to include in ASEAN the arrangements and partnerships and engagements that the Philippines itself will make. Kung matatandaan, sa nakaraang mga buwan ay nanatiling stable ang supply at presyo ng basic necessities and prime commodities o BNPCs. Kabilang ang mga tulong pinansyal na naipamahagi ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon at implementasyon ng price cap sa bigas. Kumpiyansa ang administrasyon na mas lalalim pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa darating na state visit na inaasahang magpapalakas sa seguridad at ekonomiya ng dalawang bansa. Let's just keep the machine, the economic machine running and continue to invest in that.
Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. December 10, 1898, nang pirmahan ng Estados Unidos at ng Espanya ang Treaty of Paris na nagtatapos ng Spanish-American War. Ha? Ano naman ang atin dito? Liwanagin natin. Noong February 15, 1898, sumabog ang USS Maine, isang barkong Amerikano na nasa pantalan ng Havana, Cuba. Sinisi ang mga submarinong Espanyol sa paglubog nito, bagamat matapos ang 100 years, kanilang natuklasan na sunog sa coal bunker ng mismong barko ang dahilan ng paglubog nito. Ano man, nagamit ang insidente upang magdeklara ang Estados Unidos ng estado ng pakikidigma sa mga Espanyol. Sa kontekstong ito, nakipag-usap sa Singapore si General Emilio Aguinaldo kay Consul E. Spencer Pratt at Consul Rounceville Wildman upang tulungan ang mga Pilipino na makamit ang kasarinlan mula sa Espanya. Ayon kay Aguinaldo, sinabi raw sa kanya na Amerikano ang Pilipinas at pananatilihin ang kasarinlan nito tulad ng ginawa nila sa Cuba. Samantalang sa mga aklat ng mga Amerikano, makikita nyo na wala naman daw dokumentasyon na nagpapatunay sa mga sinabi ng mga konsul. Kumbaga, para sa kanila, dapat hindi lamang ito verbal para maging opisyal, habang sapat na sa ating mga Asyano ang palabra de honor at kung minsan insulto pang ipasulat ang mga pangako. Pinadala ng Amerika si George Dewey upang pataubin ang puwersang pandagat ng mga Espanyol at nabansagang Hero of Manila, habang sa buong Pilipinas ang mga bayan ay pinapalaya na ng mga anak ng bayan. Sa napipintong pagkapanalo ng ating himagsikan, isinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista sa pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas na nilagdaan noong June 12, 1898 na ang ating bansa ay under the protection of our powerful and humanitarian nation, United States of America. Naku, sa proklamasyon pala natin ng independensya, itinali na natin ang ating sarili sa kanila, kaya nariyan pa rin ang impluwensya nila. Sa pag-asa sa isang salita ng isang ipinahayag natin ang kasarinlang ito. Ngunit, pasikreto pa lang nakikipag-usap ang mga Amerikano at ang mga Espanyol. Noong August 13, 1898, ginanap ang Mock Battle of Manila kung saan nakuha ng mga Amerikano ang Maynila mula sa mga Espanyol. Mock sapagkat peke pala ito. Niluto na ito upang matalo ang mga Espanyol ng may dangal. Nagsimulang magpulong ang dalawang imperyo sa mga suite rooms ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas sa Paris, France noong October 1, 1898. Tulad ng isang sariling estado, ipinadala ng Kongreso ng Malolos ang matalinong abogado na si Felipe Agoncillo upang katawanin ang Pilipinas. Pinagsanghan lamang siya ng pintuan at hindi pinansin ng dalawang panig. Nilagdaan ang tratado noong December 10, 1898 at napagkasunduan na ibibigay ang Cuba, Puerto Rico, Guam at Pilipinas sa Estados Unidos. Ang Pilipinas ay nakuha sa halagang $20 million lamang. Hindi raw ito pagbebenta kundi bayad lamang sa mga nagastos ng Espanya upang paunlarin ang Pilipinas. Nang ang maling balita ng mga Pilipino unang nagpaputok sa pagsisimula ng Philippine-American War noong February 4, 1899. After 2 days, ang hating Kongreso ng Estados Unidos ay bumoto sa ratifikasyon ng tratado matapos ang 2 araw. Sa botong 57 to 27, isang boto lamang ang sobra upang sumapat sa 1/3 vote na kinakailangan sa ratifikasyon. Naging legal sa pananaw ng Amerikano ang kanilang pananakop sa atin. At dito nagsimula ang isang siglo na nating special relations sa Estados Unidos, kung saan, tulad sa pananalita ni Renato Perdon, tayo ang naging Brown Americans of Asia.